Ito'y isang ATX power supply na tinanggal mula sa PC ng aking anak kasi sabi ng computer technician, sira na ito or hindi na stable yung voltahe niya. Pero magagamit pa rin ito, sabi ng technician. So tingnan natin kung pwede ko pa itong ma-salvage or ma-upcycle into a bench power supply. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Ang ATX o Advanced Technology Extended ay ginawa ng Intel to power its motherboard sa mga desktop computers. Ito'y naging standard sa mga computers noong 1995. Nag-supply ito ng mataas na kuryente kaya tinawag itong High Current Switch Power Supply. Marami itong output voltages, 3.3 volts at 5 volts para sa logics ng computer at 12 volts para sa mga motors sa loob ng computers. Kaya makikita natin na maraming wires ang ATX power supply kasi marami siyang sinusuplayan na parts o segments sa loob ng isang computer gamit itong mga connectors na pinutol ko na. These wires have different colors for identification purposes. Black is for ground, yellow is for the positive 12 volts, red is for the positive 5 volts, orange for the positive 3.3 volts, blue for the negative 12 volts, purple para sa standby power na meron ding 5 volts, at itong green na PS on, at ang gray color na it's for power good signal. Version 2 na ATX ito kasi meron itong 24-pin connectors at wala itong negative 5 volts output. Ang version 1 lang ang merong negative 5 volts kaya wala itong color puti for the negative 5 volts. Pinutol ko na ang mga extra cables dito. Tinira ko na lang itong gagamitin ko for the bench power supply. This is 700 watts power supply, and the DC output here is it has positive 3.3 volts, positive 5 volts, positive 12 volts. It also has negative 12 volts and another 5 volts standby voltage. The maximum power is 130 watts for 3 volts and 5 volts. The 12 volts is 648 watts up to 700 watts, so it's powerful. Titingnan natin kung makakuha tayo ng output voltages mula sa ating ATX. Once you turn on the power switch sa likuran ng ATX, it puts the unit on standby mode. Di pa magagamit ito. The green wire for PS on ay dapat i-connect sa ground, itong black na wire, to turn on the ATX power supply. Gagamitan natin ng power switch ang green wire para ma-connect dito sa black wire o ground. Pero bibili pa ako ng toggle switch. We can just connect it directly for now. Para malaman natin na naka-standby mode na ang ATX, kailangan maglagay tayo ng indicator light LED. Ito ang gamit ng purple wire na merong 5 volts. I use here 330 ohms na dropping resistor to protect the yellow LED. Yellow LED is for the standby mode indicator. Once ma-switch na ang ATX o ma-connect na ang PS online sa ground, iilaw din itong red na indicator light natin na nakakonect dito sa gray wire na siyang power good line. And also the LED has a dropping resistor. This time, pwede na gamitin ang ATX power supply. Meron ako ditong dummy load na isang power resistor. This is 6.2 ohms at 50 watts.
Malaki itong power resistor para makaya nito ang taas ng current ng ATX at saka naka-enclose ito sa isang aluminum casing that serves as its heat sink. Yung 6.2 ohms na rating ay di talaga eksakto. Anyway, 8 ohms naman ang kailangan natin. Itong dummy load natin ay nakakonect sa 5 volts, the red wire. Bakit kailangan ng dummy load? Ang ATX kasi, as I said earlier, maraming sinusuplayan sa loob ng computer. Kung gagamitin natin ito as a standalone power supply, kailangan din nito ang load para maging stable ang operation niya. Bakit nasa 5 volts nakakonect ang dummy load? Yun ang requirement nito. Sabi ng mga experts, merong mga ATX na di kailangan ng dummy load. Meron din ako ditong cigarette USB ports na design for vehicles. So kaya nito ang input voltage mula 12 volts hanggang 24 volts. At ang output niya ay 5 volts kasi USB. At meron ito siyang ditong indicator o volt. Meron itong voltmeter dito. Di lang makikita. Pag mag-on to, makikita na. Then meron itong switch dito. Okay? Then, dito naka-connect ang isang linya ng positive 12 volts. Ito. These three wires here are for the fixed output voltages. Ang yellow is 12 volts, ang red ay 5 volts, and ang orange ay 3.3 volts. I have here a separate ground wire. Meron akong extra wire, itong blue. This is for the negative 12 volts. For now, wala pa akong gagamitan nito. I may just cut this later. Take note, halos magkapareho yung color nito with the purple. Pero kung titingnan natin mga IG, mas malaki itong blue kasi this is for 12 volts while yung purple ay para sa 5 volts. So yun ang pag-distinguish ng dalawang wires. Ready na itong ating setup para masubukan natin ang ATX. Again, di ko pa alam kung gagana o hindi itong ating ATX power supply na sabi ng computer technician ay di na stable para sa PC. So, itong setup natin, meron akong multi-tester dito. Yung negative probe niya ay nakakonect na dito sa ground wire. Then, pag mag-switch on natin ng ATX, iilaw tong yellow to indicate na meron siyang standby power. And when we measure this one, itong purple, magbabasa yan ng 5 volts. Okay? So, try natin. I-on. Yun. Umilaw. Okay? Pero, hindi pa yan. Naka-connect itong PS on. Tingnan nyo, ang purple ay hindi pa yung green ay hindi pa naka-connect sa black. So, measure natin ang supply dito sa purple. You have 5.09. Okay, klaro naman siguro yan, 5.09. Now, i-try natin i-connect ang dalawang wire nito. You see? Umiilaw na yung power good line natin. Okay? At saka itong ating LED dito mula sa ating USB. Ang basa is 12.6 kasi 12.6 yung supply dyan. Now, let's measure the voltage. Unahin natin dito ang 6 volts. Not 6 volts but 12 volts. It's 12.56 or 0.57. Then, sunod natin ang 5 volts. That's 5.05. Take note hindi siya nag-up and down. Nag-steady siya, stable siya. Then, the 3.3 volts. Okay pala. 3.42, hindi siya exactly 3.3, but stable siya, hindi siya nag-up and down. 3.42 ang 5 volts at 5.05, hindi siya nag-up and down. 5.05, then yung 12 volts ay 12.57 volts. Okay? Okay, medyo warm lang yung ating resistor. Then dito ang reading is 12.6 o 12.5. 12.6. So, pareho lang dito. So, gana pala tong ATX power supply. So, hindi siya sira. Ang fan niya ay nag-on dito.
kukumplituhin ko muna yung mga accessories para makabuo ako ng bench power supply. Bibili ako ng karagdagang accessories tulad nito. Abangan nyo na lang ang susunod na video upang malaman nyo kung paano gumawa ng bench power supply out of an old ATX power supply unit. Kung meron kayong ATX unit, huwag nyo basta-basta itapon. Tingnan nyo kung kaya itong gawing bench power supply. Daghang salamat, bye!